Mayong hapon, Mindanao. Adlaw Miyerkules, Mayo 15, tuig 2024. Live, gikan sa Brigada News Center. Ihatod namo kaninyo mga nagunang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa News Team. Ako si Brigada Del Bartalaba. O kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa kapulisan. Nakurat ang usa ka lalaki pagkahibalo nga peke ang ginagunitan nga dokumento sa iyang motorsiklo human nadakpan sa otoridad. Matud niya gipalit niya kini sa magtiayon og didto na nagpahigayon og entrapment operation ang kapulisan. Ibrigada mo, Roy Holgado. Inirereklamo ng isang motorcycle owner ang dealer na nagbenta sa kanya ng second-hand motorcycle sa bayan ng Dando Udinsin, Suat, Maguindanao Norte. Sa impormasyon mula Dando Udinsin, Suat Municipal Police Station, sinabi ng complainant na si alias Sofio na binili nito ang second-hand NMAX motorcycle mula sa mag-asawang Abs at Mira. Isang araw na impound ng Regional Highway Patrol Unit Bangsamoro Autonomous Region o RHPO Bar ang nasambing motor. Nagugulumihanan ang complainant dahil kompleto naman ang iprinesita niyang dokumento. Nadiskubre nitong peke pala ang official receipt at certificate of registration o ORCR ng motor na ibinenta sa kanya batay sa suri ng RHPO Bar personnel. Ipinaalam ng otoridad sa mga respondent ang nangyari sa complainant para kumpirmahin ang nasambing reklamo. Nagdemand nga ang respondent ng karagdagang 10,000 pesos para makuha ang orihinal na kopya ng ORCR at ang motor mismo. Kaya naman, nagsagawa ng entrapment operation ang Dando Udinsin Suat sa pangunguna ni Deputy for Operation Police Lieutenant Andres Samantilla Jr. at matagumpay na naaresto ang mga respondent sa Malagapas, Rosary Heights 10, Cotabato City. Kaugnay niyan, hinaharap ngayon ng mga respondent ang kasong estafa. At yun ang report mula sa Brigada Cotabato City in the heart of changing lives. Ito si Brigada Roy Holgado, Brigada News. Nakaplagang patay sa sulod sa usa ka lodging house sa Coronadal City ang usa ka babaeng customer. Otoridad walay nakitang foul play sa insidente. Ibrigada mo, may kumilang. Carjack arrest o atake sa puso ang itinuturong dahilan ng pagkamatay ng isang babae sa isang lodge sa Barangay Zone 3, Coronadal City noong Mayo 7, 2024. Kinilala ang biktima na si Erlinda Alejandra Tadena, 46 anyos, residente ng Banga South, Cotabato kung saan noong Mayo 8 agad na nagpatupad ng autopsy sa bangkay nito ang mga otoridad kasabay sa hiling ng pamilya ng biktima. Sa panayam ng 95.7 Brigada News sa FEM Coronadal kay Police Lieutenant Colonel Hover Tapang Antonio, Chief of Police ng Coronadal City Police Station, inihayag nito na base sa resulta ng medical legal, natural death ang dahilan ng kamatayan, lalo na ang pagpalpitate o problema sa puso. Notify ng ating medical legal is ang cause ng death is natural death. Ang nakalagay doon due to palpitation. So more or less nagkaroon siguro ng problema sa kanyang puso. Dahil sa ilang oras na hindi gumising ang biktima na si Erlinda Alejandra Tadena, maaalala, nag-extend umano ang lalaki na kasama ni Tadena nung oras simula alas 10 ng umaga nang nag-check-in dahil tulog pa ang biktima. Inihayag din ni Antonio na hindi niya mister ang kasama nito na pumunta sa isang lodge sa lungsod. Sa kabila nito, nananatiling itinatago ng mga otoridad ang identity ng lalaki na kasama ni Tadena. Humingi na ito ng tulong sa mga staff ng lodging house na dalhin itong victim sa hospital kasi hindi nga niya magising after so many attempts. Samantala, wala namang ibang nakikitang dahilan ang Coronadal City Police Station sa kamatayan ng biktima. In the heart of changing lives, ito si Mike Kumilang, Brigada News. Nagbabag tunga sa dala ng usa ka truck human nayabo ang karga niining mga bakal sa crossing Matina, Pangi Diversion Road, Davao City. Dali usab kini nga girespondihan na aron nga makuha ang mga bakal nga nagpasad tunga sa dalan. Ibrigada mo Gimaing.
Nagbabagto nga sa dalan ang usa ka truck human nayabo ang karga nining mga bakal sa crossing Matina Pangi Diversion Road ning syudad. Gila ang driver nga si Aljun Gonzaga, 36 anyos, ug ang helper nga si Dave Ayop nga parehong residente sa Katalunan Pequeño. Sa pagpanubay sa Brigada News FM Davao, nasaran nga nagsubay ang truck sa Diversion Road gikan og Katalunan Pequeño padulong sa Panakan, Davao City. Sa eksklusibong pakiginabi sa brigada sa mismong driver nga nagdumini na nga moatubang sa kamera. Sigon niini nga pag-abot sa kurbada og likong bahin sa netabuan, kalit matod pa nga nagtakilid ang maong truck ug nalihok ang mga karga nga mga bakal. Hinungdan nga natumba kini ug nayabo ang kargang mga bakal tunga sa dalan nga miresulta sa pagkabalda sa dagan sa trapiko. Hinoon, walay nagrabihan o napagan sa maong hitabo. Dali usab nga miresponde ang rescue vehicle aron nga makuha gilain sa lugar ang nagpasad nga mga bakal sa dalan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gibmaing, Brigada News. Mukabat pa lang sa 200,000 pesos nga reward money ang nahatag sa nag-inusalang informant nga maoy hinungdan nga nadakpan ang suspected gunman sa Ed Dizon slay case. Ang tunga sa milyon ka pesos nga gi-pledge sa wala na nagpailang public servant gina-workout pa aron nga makumpleto na ang 700,000 pesos nga reward money. Ibrigada mo, Eva Molina. Nahatag na ang reward money nga mukabat sa 200,000 ka pesos ngadto sa tipster o informant nga mo'y hinungdan sa pagkadakop o pagkapriso sa suspected gunman sa Ed Dizon slay case nga si Jonel Andagkit Putin alias Jonel Herosaga. Sa pakiginabi sa Brigada News FM Kidapawan kay PT Farms Executive Director Undersecretary Paul Gutierrez, ang maong kantidad nga 200,000 ka pesos gikan sa LGU Kidapawan, samtang ang lain pang gi-pledge nga 500,000 ka pesos gikan sa wala nagpailang miyembro sa LGU ang gina-workout pa aron nga sunod nga ihatag ngadto sa naaswing informant. Gibutyag usab ni Yusek Gutierrez nga nag-inusara lamang ang informant nga matud pa mo'y mitudlo sa nahimutangan ni Putin sa Barangay Saging, Makilala, Cotabato. Apan kung aduna pa'y mo patimaw o mo pakita nga laing tipster o informant, pwede nilang bahinon ang reward money, particular na ang tunga sa milyon ka pesos nga wala pa nahatag. Samtang gibulgar ni Yusek Gutierrez nga adunay mitanyag sa suspected gunman ug dakong kantidad sa salapi bugti sa iyang pagpakahilom. Wala gibutyag kung si kinsa ang mitanyag, apan sumala pa dakong kantidad sa salapi ang gitanyag alang sa pamilya ni Putin bugti sa iyang pagpakahilom sa kaso. Report gikan dinhi sa Kidapawan City. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina, in the heart of changing lives, Brigada News. Nagpahigayon ang otoridad og makuting investigasyon na aron nga masiguro nga walay oil spill nga nitagas sa nisayad nga barko. Gisusi usab kung adunay mga nadamyos nga corals. Ibrigada mo, Rene Canoy. Mihimo nagmakuting pagsusi ang munisipyo sa Governor Generoso Davao Oriental sa damyos sa mga coral reef nga misayad nga barko bag-uhay lamang. Nagtinabangay ang Municipal Tourism Office sa Governor Generoso o ang Municipal Environment and Natural Resources kauban ang Philippine Coast Guard alang sa coral check sa Barangay Lavigan, Governor Generoso. Base sa nahitabong resulta, walay dakong damyos nga nakita sa maong coral apan gikatakdang mupagawas og opisyal nga findings ang LGU Gubjen. Kahinumduman nga nitong Mayo 3 samtang naglawig ang barkong MV GY Veliatrex sa nasangpit nga coastal water. Nadautan kini wala na moandar ang makina niini. Gumikan sa pagkasayad, kahibaloang gilikayan matud pa sa kapitan sa barko ang mga nangisda resulta sa pagkasayad sa pakiginabi kang Davao Oriental Coast Guard Commander Vincent Brian Marcos. Gilayong nagdeploy sab ang Philippine Coast Guard og mga personahi aron susihon kung adunay nahitabong oil spill. Apan maayo na lang nga walay nahitabong oil spill gikan sa maong barko. Adunay report sa TUA from Littoral Monitoring Station from the Navy na adunay barko nga nasadsad diri sa Cape San Agustin. So upon receive the report, immediately ang ato ang personahe sa Coast Guard Substation Governor Generoso na deploy dayon nato dito sa Cape San Agustin para i-verify ang maong report. So pag adto nila dito, nakita jud na adunay barko nga nasadsad. Then gi-check dayon sa ato ang
personahe, i-deploy ang ato ang Marine Environmental Protection Unit nagikan pa sa Davao City aron ma-prevent nato ni kung kini man galing malihok ang barko basin na kalit mang mabuslot. So pagkaugma ato dayon gibutangan og oil spill boom. So in case lang nga na ay oil spill. So sa pila ka adlaw sa among obserbasyon wala joy oil spill nga ning gawas. Report gikan na sa Davao Oriental in the heart of changing lives. Kini si Brigada Rinicanoy, Brigada News. Nagaproblema ang duha ka makina sa kumpanya nga nagasupply og kuryente sa pipila ka bahin sa Maguindanao Province, rason nga nakasinati ang mga residente og rotational brownout. Ibrigada mo Ian Alion. Muling nakakaranas ng rotational power interruption o load shedding ang mga bayan ng Lebac at Calamansig Mayo 14. Ang dahilan nito ay nagkaproblema ang dalawang makina na nirerentahan ng National Power Corporation kaya nakakaranas ng brownout ang mga ilang barangays ng Lebac at Calamansig. Ayon sa pamunuan ng National Power Corporation Calamansig Diesel Power Plant, magkasabay na nasira ang Unit 2 at 4 ng Agreco Energy Rental Solution na may tig 1 megawatt. Sa ngayon ay patuloy pa umano ang paghahanap ng paraan ng Calamansig Diesel Power Plant para maibalik sa normal ang kanilang operasyon. Samantala, inihintay pa ang teknisyan ng Agreco, ngunit wala pang eksaktong petsa kung anong araw ito darating para ayusin ang naturang makina. Sa panayam ng Brigada News FM Lebac kay Engineer Remiel Fuyunan, Department Manager ng Area 3, binigyang linaw niya ang tanong ng taong bayan na bakit di raw nagkakaroon ng load shedding ang mga barangay ng poblasyon sa bayan ng Lebac. Sagot naman ni Engineer Fuyunan ay di maaring magkakaroon ng load shedding sa kadahilanan sa sentro, dumaraan ang linya kung kaya't upper o karatig barangays ang maaapektuhan ng power interruption. Kaya ang rules ng atong na kuryente, halin mo na sa napukor, maagi na sa diri sa round ball, pagkadto sa panso, pasaka sa kabukiran. So karon hindi natin pwede nga silingon, may brownout nato ng poblasyon tapos gasiga ang basak o gasiga ang bulibak. Hindi pwede. Hindi, wala man galumpat ang kuryente. Kasi sumaagi gisa dira. So kung putlo naton ang poblasyon, sayang man din. Kasi brownout ang poblasyon, brownout ang tanan nga mga upper barangays nga hindi man kinanglan na tanan-tanan gid gay brownout naton. Dagdag pa niya, siya ay nananawagan sa mga member consumer owners o MCOs na unawain ang mga hindi inaasahang sitwasyon. Yan ang report mula dito sa bayan ng Lebac, probinsya ng Sultan Kudarat, in the heart of changing lives. Ito si Brigada Ian Alion, Brigada News. Aprobado na sa sangguniang panglungsod sa Malaybalay City, Bukidnon ang ordinansa nga mag-regulate sa gitawag nga noise pollution kung kasaba matagabi sama sang mga establishmento nga adunay videokihan. Ibrigada mo Jen Golosino. Dako ang pasalamat sa mga katauhan sa dakbayan sa Malaybalay. Human nga naaprobahan na sa sangguniang panglungsod ang number 1036 series of 2024 nga mao ang pag-regulate sa noise pollution sa maong lugar. Mayo 13 ito 2024. Ang noise pollution na makonsidera sa bisan unsang tingog kung kini madungog sa kasikbit nga mga silingan sa matag adlaw sa taas kaayo nga oras kung gani makahasol kini pag-ayo ngadto sa tanan. Kini mamahimong peligro og dili makontrol sa husto og adunay posibilidad nga makaapekto sa kahimsog sa mga katawan. Tumong sa mga ordinansa nga ma-regulate ang mga kasaba ilabi na sa panahon sa kagabion aron dili nga mosangpot sa noise pollution. Giduso ang mga ordinansa tungod ang Malaybalay City o sa kaprogresibo nga syudad diin daghan ang mga establishmento nga gipahigayon og cater ni adtong mahiligon og videoke og walay saktong soundproofing. Nasayran nga ni atong Disyembre 13, 2023, una kining giduso ni Konsehal Melchor P. Maramara o gipaabot ngadto kang Konsehal Royland M. Orquia. Isip siya ang komitiba sa Peace and Order. Pinirmahan na usab kini ni City Mayor Warren Pabilyaran nitong Mayo 8, 2024 human nga giuyunan sa konseho sa pagkakaroon mahatagan na ugiya ang mga establishmento ug mga katawan kabahin sa pag-regulate sa noise pollution. Balita gikan sa Malaybalay City, Bukidnon, in the heart of changing lives. Kini si Jen Colosino, Brigada News.
Padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang adto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Alang sa cash donation, mamahimo kini ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank account number 000005576071. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gusto mahimong Brigada volunteer, pwedeng mudangop sa estasyon ug magpalista. Mao ka na ang naglangko ng mga balita sulod sa 20 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkandaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa, ako si Brigada Dil Bartolaba in the heart of changing lives. Ug kini ang Brigada Mindanao.